Tawagan mo si Mama. Paulit-ulit kong binulong sa isip ko ang pangalan niya. Paulit-ulit, paulit-ulit, sa mga huling sandali bago ako tuluyang ihulog sa kumukulong sabaw, narinig ko ang isang tunog, hindi sigaw, hindi iyak, kundi tunog ng isang telepono na tumatawag, at sa isang iglap, bumalot ang matinding liwanag sa buong paligid. Sa loob ng isang segundo, lumamig ang hangin. Huminto ang oras. Pagmulat ko ng mata, nasa harapan ko si Mama. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Hindi ko alam kung paano siya lumitaw sa gitna ng kakahuyan. Pero kitang-kita ko siya, suot ang duster niya, may hawak na rosaryo, at bumibigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Sumisigaw ang mga aswang. Nagmumura sila, nagtatakbuhan papalayo, pero bago mawala ang matandang babae, itinuro niya ako gamit ang mahabang kuko niya. Babalikan kita. Sa isang kisap mata, nawala sila. Nagising ako sa loob ng kwarto ko, pawisan, nanginginig. At ang cellphone ko, nasa dibdib ko, may missed call galing kay Mama. At sa loob ng isipan ko, may isang boses na bumulong, babalikan kita. Kung may oras ka pang bumunot ng cellphone para tumawag, ibig sabihin, hindi ka pa tuluyang naluluto. Pero ang init, ramdam ko sa balat ko. Ang singaw ng kumukulong sabaw, sumisingaw sa ilong ko, sa mata ko, parang asidong sumusunog sa bawat hibla ng laman ko. Nakita ko ang kamay ng matandang aswang na humahalo sa nilulutong laman sa kaldero. Ang mismong sandok, may mahahabang kuko pang nakausli, at tuwing iniikot niya ang sabaw, may mga matang lumulutang sa loob. Hindi ko sigurado kung kasama roon ang mga mata ko, pero lumalabo na ang paningin ko. Tawagan mo si Mama. Iyon lang ang kaya kong isipin. Dahan-dahan kong iniangat ang nanginginig kong kamay mula sa gilid ng kaldero. Nangingitim na ang balat ko, parang naluluto na talaga. Pilit kong inabot ang cellphone sa bulsa, pero paano ko pipindutin kung naninigas na ang mga daliri ko? Paano ko tatawagan si Mama kung hindi ko maalala ang mismong numero niya? Pero kailangan kong subukan. Sa gilid ng paningin ko, may isang nilalang na lumapit sa naglalakihang kaldero. Isang matandang babae, halos hubad na, maliban sa nakalawlaw na damit na parang niluma ng panahon. Ang mukha niya kulubot, ang mata niya sing-itim ng gabi. At ang dila niya, mahaba at dumidila sa mga labi niya, parang sabik sa masarap na putahe. Ako ang putahe. Tawagan mo si Mama, nanginginig kong binuksan ang cellphone. Pero bago ko pa mahanap ang pangalan niya sa contacts, isang matalim na kuko ang tumusok sa kamay ko. Napasigaw ako pero walang tunog na lumabas. Duguan ang palad ko. Unti-unting tumulo ang dugo sa kumukulong sabaw. Sarap ng dugo ng bata, bulong ng matandang aswang. Napangisi siya, lumapit pa, at inilapit ang mukha niya sa akin. Napapikit ako, kailangan ko lang tawagan si Mama. Kailangan ko siyang tawagan bago tuluyang maging parte ng sabaw ang katawan ko. Bakit nga ba hindi ko agad napansin? Alam kong hindi ako dapat madaling magtiwala, pero sa gutom at pagod ko, hindi ko na pinag-isipan. Pasado 2:00 na ng madaling araw, pauwi na ako galing shift sa call center. Dahil wala nang masakyan, tinanggap ko ang alok ng matandang tricycle driver. Saan ka, iho? Ihahatid na kita, maliit lang siya, may buhok ng puti pero malakas pa ang katawan. Suot niya ang tipikal na puting sando ng mga tricycle driver, pero hindi siya amoy pawis, amoy insenso siya. Amoy kandila,
Dapat doon pa lang, lumingon na ako. Pero hindi, sumakay ako, binanggit ang address ko, at sumandal sa upuan. Gusto ko na lang umuwi, hindi ko rin napansin noong hindi dumaan sa main road ang tricycle. Hindi ko napansin noong lumiwanag ang buwan ng hindi normal, mas mapula, mas malaki. Hindi ko napansin noong dumilim ang paligid kahit walang ulap. Ang napansin ko lang ay noong huminto ang tricycle sa gitna ng kakahuyan. Wala po akong dalang extra pambayad, agad kong sabi. Pero umiti lang ang matanda at marahang sinabing, babaan ka na. Nang lingunin ko siya, ibang tao na ang katabi ko sa loob ng tricycle. Hindi na siya tao. Ang balat niya ay parang tuyong dahon, may malalalim na hiwa sa pisngi. Hindi iyon ngiti kundi mga punit sa laman. At nang bumuka ang mga hiwang iyon, may lumabas na matatalas na ngipin. Ang mata niya, itim. Hindi dahil madilim, kundi dahil wala siyang puti sa mata. Napaatras ako, pilit binubuksan ang pinto ng tricycle. Pero bago ko pa makita kung paano niya tuluyang binuka ang bunganga niyang parang bibig ng ahas, may dumaklot na salig ko mula sa labas. Dumikit ang balat ko sa palad na parang pinaghalong uling at balat ng ahas. Mainit. Masangsang, doon ko lang napansin na hindi lang siya mag-isa. Dinala nila ako sa isang lugar sa gitna ng kakahuyan, kung saan may isang napakalaking itim na bahay. Hindi ito gawa sa kahoy, gawa ito sa pinagtagpi-tagping balat ng hayop at tao. Amoy sunog na laman ang paligid. Sa harapan ng bahay, may isang napakalaking kawa, puno ng kumukulong sabaw, at sa loob ng sabaw, may palutang-lutang na mga bagay na hindi ko na gustong tukuyin. Sinubukan kong sumigaw, pero walang tunog na lumabas. Sinubukan kong tumakbo, pero parang lumulubog ang paa ko sa lupa. Hinila nila ako papunta sa kawa, at doon ko nakita ang isang matandang babaeng nakaupo sa itim na batong upuan. Ang dila niya mahaba, lumalawit hanggang dibdib niya. Ang kuko niya maitim, parang patalim. Batang masarap, bulong niya habang hinihimas ang braso ko. Batang sariwa, muli akong pumiglas, pero mas hinigpitan nila ang hawak sa akin. Sinusubukan nila akong ihulog sa kaldero. Tawagan mo si Mama, bulong ko sa isip ko. Gumapang ang nanginginig kong kamay sa bulsa ng pantalon ko. Pilit hinahanap ang cellphone. Basa na ng pawis ang palad ko, nanginginig, pero nasalat ko ang gilid ng cellphone ko. Kinuha ko yon, pinagpag ang daliri ko, at sa tindi ng kaba ko, hindi ko maalala ang mismong number ni Mama. Pero bago ko pa mahanap ang pangalan niya sa contacts, isang matalim na kuko ang biglang tumusok sa kamay ko. Napakislot ako. Napabitaw sa cellphone, tumulo ang dugo ko sa sabaw. At sa isang iglap, ang lahat ng aswang sa paligid ay sabay-sabay na huminga ng malalim, parang naaamoy nila ang dugo ko. Sarap ng dugo ng bata, sabi ng matandang aswang. Lumapit siya, inilapit ang mukha niya sa akin, napaigtad ako, napapikit, at sa kapilit kinalma ang sarili ko. Ako nga pala si Wena. 18 anyos lumaki sa Manila. Pero sa probinsya ako pinanganak. Masaya ang aming pamumuhay, kasama ko ang aking ama't ina at nakababatang kapatid na si Minar. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa kalbaryong naranasan namin ng aking kaibigan na si Ana. Matalik kong kaibigan at kababata ko rin. Nangyari ito sa aming probinsya at ito rin ang dahilan kung bakit nasa Manila na kami naon naninirahan, araw ng Sabado at walang pasok.
Masaya akong naglalaro nang may tumawag sa akin. Nang lumabas ako ng bahay upang tingnan kung sino ang tumatawag sa akin ay ang kaibigan ko palang si Ana. Oh, Ana, ikaw pala. Bakit tanong ko sa kanya? Laro tayo, wena aya sa akin ng kaibigan ko. Ganun ba? Sad ko. Sige, magpapaalam lang ako sa inay. Sad ko. Agad ko nga pinuntahan si inay sa kusina na kasalukuyang nagluluto. Inay, maari po ba ako makipaglaro kay Ana? Sad ko sa aking ina. Sige anak, pero bumalik ka rin mamaya nang makakain na tayo. Opo inay. Sagot ko, tuwang-tuwa ako dahil pinayagan ako ni inay na maglaro. Habang naglalakad kami ng aking kaibigan ay masaya kaming nagkwekwentuhan at nagtatawanan. Halakhak naming dalawa ang tanging maririnig. Nang mapadpad kami sa tabing dagat, malapit sa bundok, may napansin kaming bahay sa banda roon. Curious naman kami kasi bakit magkakaroon ng bahay doon, pribado na ang lugar na yon, pero binaliwala na lang namin yun ni Ana. At nagpatuloy sa aming paglalaro. Tumagal din ng mahigit 1 oras kami sa paglalaro bago namin naisipan umuwi at magpaalam sa isa't isa. Pasado 11:00 na nang makauwi ako sa amin at kumain na din ako. Nakita ako ni inay. Anak, medyo natagalan ka ata sa paglalaro. Sad ni inay. Pasensya na po inay, napasarap lang po kami sa paglalaro. Siya nga pala inay, napansin niyo po ba yung bahay doon banda sa tabing dagat? Anak, bali-balita na mag-anak ng aswang ang nakatira doon. Sad ni inay. Paano niyo po nasabi inay? Tanong ko. Ayon sa ilan nating kabarangay, gabi-gabi may nawawalang mga hayop at bata dito sa karatig bayan natin. Kaya anak, mag-iingat ka palagi. Opo inay. Tugon ko, matuling lumipas ang araw, pasukan na naman. Habang naglalakad ako papuntang school ay madadaanan ko muna ang bahay ni Ana. Kaya sabay na kaming pumapasok, mabilis na natapos ang oras at umuwi na din kaagad kami. Habang papauwi kami ay napansin namin ang nagkukumpulang tao sa gilid ng kalsada. Kaya lumapit kami ni Ana, halos masuka kami sa aming nakita dahil isang buntis ang wakwak ang tiyan at nawawala ang sanggol sa sinapupunan nito. Agad naman kami umuwi ni Ana at naikwento ko din sa inay ang tungkol sa buntis na nakita namin. Delikado na talaga ang mundo. Singit ni tatay, nakararating lang galing bukid. Nga. Tugon ng inay kay itay. Siya nga pala wena. Paalala lang namin ng inay mo, huwag magpapagabi sa pag-uwi. Dahil bali-balita ang kumakalat at gumagambalang aswang sa lugar natin ngayon, saad ni itay, maaga kami naghapunan ng gabing iyon. At habang nasa kasarapan ako ng pagkakahiga ay napabangon ako dahil sa aking naririnig sa labas ng bintana, parang may mga matang nagliliyab na nakatingin sa akin. Hindi kasi ako nagsasarado ng bintana, hinahayaan ko lang nakabukas ito para pumasok ang hangin. Kinusot ko ang mga mata ko dahil baka namamalikmata ako, pero wala na doon ang nilalang. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil sa sigawan ng mga tao na nagkukumpulan sa labas ng bahay namin. Nang silipin ko kung ano iyon ay halos manindig ang balahibo ko sa aking nakita.
3 bata ang nakahiga at nawawala ang kanilang laman loob. Ganun rin ang puso nila. Umatake na naman ang salot na aswang saad ng may katandaan ng lalaki. "Wena!" Tawag ng kaibigan kong si Ana sa akin. Kalbaryo ang sinapit ng 3 bata sa kamay ng mga aswang na iyon. Saad ng kaibigan ko sa akin. "Natama ka." Habang naglalakad kami pauwi, napansin ko na naman ang mga matang nakatitig sa akin. Binaliwala ko na lamang ito, hapon na at malakas ang ulan. Sa bayan pa ng Kidlat. Wala pa rin si Itay sa bahay, kaya nang paalam ako sa inay na susunduin ko si Itay sa bukid. Baka wala siyang dalang payong o kapot, kaya hindi makauwi. Sinamahan naman ako ng kaibigan kong si Ana. Binabagtas namin ang daan papunta sa bukid nang masipat ng aking mga mata ang 2 malalaking aso na nakaabang sa amin. Nangilabot kami at hindi makakilos sa tayo. Dahil sa mga wangis ng malalaking aso na hindi pangkaraniwan. Napaihi naman sa suot niyang short si Ana na naangatal sa labis na takot. Akmang susunggaban kami ng 2 aso nang mahimasmasan kami kumaripas kami ng takbo. Subalit mabilis nila kaming naabutan. Nahawakan ng isang aso ang kaibigan ko at kinalmot ito. Pumalahaw naman sa sakit si Ana. Dulot ng mga matatalas na kuko ng halimaw na aso. At ang isa naman ay papunta na sa akin. Nakagat ako ng aso sa kanang braso ko at pumilandit ang dugo nito. Halos mabingi ang mga ibon sa lakas ng sigaw ko, samantala nakauwi na si Itay. Agad siyang tinanong ni inay kung nasaan ako. Sinabi naman ni Itay na hindi niya ako nakita. Nag-alala sila para sa akin. Agad humingi ng tulong si Itay sa mga kapitbahay upang hanapin kami. Samantala, awang-awa ako sa sinapit ng kaibigan ko. Hinang-hina na siya dulot ng mga natamo niyang sugat. Sa kamay ng aswang akmang dudukutin na nito ang puso ng aking kaibigan na wala ng malay. Nang biglang dumating sina Itay kasama ng ilang kalalakihan. Agad akong dinaluhan ni Itay. Samantala, kumaripas naman ang 2 malaking aso at nawala sa dilim. Agad na binuhat ang aking kaibigan ng mga kalalakihan at akay naman ako ni Itay. Pagkarating namin sa bahay ay ginamot ako ni inay at si Ana naman ay inuwi na sa kanila at doon ginamot ng kanyang ina. Halos matrauma ang kaibigan ko sa nangyari sa amin. Hindi ko lubos akalain na mararanasan namin ang kalbaryong yun sa buhay namin. Ngunit hindi pa pala doon tatapos ang problema sa aming lugar. Dahil gabi-gabi pa rin may mga buntis at batang nabibiktima ang mga salot na aswang, matuling lumipas ang araw. At lalong lumalala ang problema sa amin ngayon. Halos gabi-gabi araw-araw na lang may nawawalang bata at maging buntis. Araw noon ng linggo nang maabutan ko ang pinsan namin na si Lala. Sinabi niya na magbabakasyon muna siya sa amin dahil presko at sariwa ang hangin. Nag-aalala naman ako sa kanya dahil buntis ang pinsan ko. Natanong ko siya, Ate Lala, hindi mo po ba alam na delikado dito sa aming lugar? Sapagkat maraming nawawalang bata at buntis dahil sa mga salot na aswang. Sinabi naman niya na nasabi na ng mga magulang ko yun sa kanya at ginawa na rin daw siya ng pangontra ng kilalang albularyo sa amin. Sa mga nandaang araw ay naging maayos naman kami.
Walang namiminsala o sumasalakay na aswang sa aming nayon. Panatag naman kami dahil alam naming ligtas si Ate Lala. Ngunit isang gabi habang nasa kasarapan kami ng tulog, ay may naulinigan kaming umaangil na hayop sa labas ng bahay. Ganon din sa aming bubungan. Sa amin rin nakitulog nung gabing yun ang kaibigan kong si Ana. Magkakatabi kami ni na Ate Lala. Samantala sa kabilang silid naman si Inay at Itay. Sunod-sunod na kalampag sa bubungan ang aming naririnig. Kaya nagpasya si tatay na lumabas dala ang kanyang itak. Halos pinagpapawisan na din ng malapot si Ate Lala at sumasakit din ang kanyang tiyan. Nang makalabas nga si Itay ay nakita niya ang dalawa asong malalaki na nagbabaga ang mga mata na nasa gilid ng bintana ng aming higaan. At ang isa naman ay nasa bubungan. Agad sinabuyan ni Itay ng katas ng kalamansi ang nilalang at asim. Pumalahaw naman ang mga nilalang at agad sinugod si Itay, ngunit nagawang ilagan ni Itay ang tangkang pagharibas ng kuko ng aswang sa kanya. Ngunit hindi niya napansin ang isa pang aswang kaya natamaan siya sa braso, samantala ang aswang sa bubungan ay pilit itong sinisira upang kapasok at makuha ang sanggol sa sinapupunan ni Ate Lala. Halos himatay na sa sobrang sakit ng nararamdaman ang pinsan ko. Wala din nakakarinig sa amin dahil siguro ginamitan ng orasyon ng aswang. Habang abala si Itay sa pakikipagbuno sa dalawang aswang sa labas, ay nakapasok na sa loob ng aming bahay ang isang aswang. Dumaan ito sa siwang ng bintana at nag-anyong pusa. Tumutulo ang malapot nitong laway habang titig na titig sa tayan ni Ate Lala at natatakam. Agad naman tumalima si Inay, kinuha niya ang asin at sinabuyan ng aswang. Si Ana naman ay nagdikdik ng bawang kahit nangangatog pa at binato sa aswang. Akmang susunggaban ng aswang si Ate Lala nang mahagip ng paningin ni Inay ang buntot, pag-iagad niya ito kinuha at hinampas ng paulit-ulit sa aswang. Hindi naman magkamayaw sa sakit ang aswang dahil sa nadaramang sakit dulot ng paglatigo ni Inay. Agad ito nag-anyong pusa at kumaripas ng takbo sa madilim na lugar. Samantala lumabas naman si Inay upang tulungan si Itay. Halos mapaupo si Itay sa lupa sa tindi ng pinsalang tinamo niya. Agad naman nahataw ni Inay ang aswang na balak atakihin si Itay. Umatungal ito dahil sa sakit na nadarama. Akmang susunggaban ng isa pang aswang si Inay ay mabilis itong nataga ni Itay ng itak niya, kaya umatungal din ito sa labis na sakit. Akmang tatagain uli ni Itay ang aswang nang mabilis itong nakatakbo sa madilim na parte ng gubat. Agad naman sila bumalik sa loob, ginamot ni Inay si Itay at nawala na rin ang matinding kirot na nadarama ni Ate Lala. Nang gabing yun ay payapa naman kaming nakatulog. Kinabukasan ay maaga kaming nagising upang mamalengke. Habang namimili sina Itay at Inay sa palengke, ay may matandang nakatingin kay Ate Lala. Asa balkonahe kasi ito at nagkakape, titig na titig ang matanda sa aking pinsan. Akmang lalapitan ko sana ito nang bigla na lang mawala, kaya hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. Nang dumating si Inay at Itay ay nagluto na rin kami para sa tanghalian kinagabihan. Habang naghahapunan kami ay nakaramdam na naman kami ng huni ng tiktik sa bubungan. Agad namin tinapos ang aming paghahapunan. Nakiramdam muna sina Itay at Inay sa paligid.
Samantala habang nakikiramdam kami ay may mabaho kaming naamoy sa labas. Sumasakit na rin ang tiyan ng aking pinsan. Agad naman dikdik si inay ng bawang at hiniwa ang kalamansi at pinigas sa isang lalagyan. Si itay naman ay kinuha ang kanyang bagong hasang itak at nakiramdam uli sa paligid. Tumitindi din ang paghilab ng tiyan ng aking pinsan. Kahit hindi pa niya kabuwanan at sunod-sunod na huni ng ik-ik ang aming naririnig sa labas ng bahay. Pilit sinisira ang aming bubungan, hindi lamang isa kundi dalawa o higit pa ang nasa labas. Habang nakikiramdam kami, pinaglalagyan ni inay ng asin at bawang ang mga bintana upang hindi sila makapasok. Ngunit sadyang mabagsik ang mga aswang. At gustong makuha ang sanggol sa sinapupunan ng aking pinsan. Pilit nila winawasak ang aming bintana at bubungan. Hula din namin na sila rin ang aswang na gumambala sa amin nung nakaraan. Nagwika naman si itay ng sige, subukan niyong pumasok. Hindi pa talaga kayo nadadala. Pus. Sige, subukan niyo. Kahit may takot ay hindi nagpakita si itay ng kahinaan sa kanila. Habang ako'y nakaupo katabi ng aking pinsan. Pilit inilulusot ng aswang sa labas ang kanyang kamay sa bintana. Agad naman ito nataga ng itay, subalit hindi tumalab dahil makunat ang kamay ng aswang. Dahil sa ginamit niyang langis. Ang aswang naman sa bubungan ay pilit pa rin itong sinisira. Unti-unti din lumalawit ang dila nito na nakita agad ni Ate Lala. Kaya napasigaw siya sa takot. Binuhusan naman ito ng inay ng katas ng kalamansi. Napahiyaw ang aswang sa bubungan. Lumipat ng pwesto ang aswang. Sa bubungan. Sa pintuan. At nang pipilit pumasok ng masira ang pintuan ay agad nakapasok ang aswang. Akmang aatakihin ito si Ate Lala nang mabilis na mataga ito ng itay. Ngunit hindi tumalab. Matalim na napatingin ito kay itay at inihagis siya. Kaya napasandal siya sa pader at ininda ang pagkakahagis sa kanya nang matapos maihagis ng aswang si itay. Ay ang inay naman ang binalingan nito. At kinalmot nagpangbuno sila. Pero natalo din ang inay. Nang matapos ang aswang sa kanila, ay kami naman ang pinuntirya nito. Akmang sasakmalin ng dalawang aswang si Ate Lala. At ako ay siyang pagdating ng kanyang asawa kasama ng ibang kalalakihan. Ayon sa kanya ay nakita daw niya si Ana. Papunta pala ito ng bahay nang marinig niya ang mga sigawan. At pag-angil ng mga nilalang. Kaya humingi siya ng tulong. At sakto pauwi pala ang asawa ni Ate Lala. Agad napatay ng mga kalalakihan ang dalawang aswang. Samantala, nakatakas naman ang isa. Sinunog nila ang bangkay ng dalawang aswang. Makalipas ang ilang buwan ay normal naman nakapanganak si Ate Lala. At naging maayos na muli sa aming baryo. Kung saan madami kaming napagdaanan na kalbaryo. Malupit ang pamilya Santos sa lahat ng mga taong nasasakupan nila. Madali lang sa kanila ang pumatay. Basta't nagkamali ay agad nilang binubura sa mundo nang walang pinakikinggang paliwanag mula sa biktima. Ang buong pamilya ni Rowena ang nakatanggap ng pinakamabigat na parusa, pinagbintangang nagnakaw ng isang kabang bigas ang tatay niya, kaya naman pinaubos ni Don Alberto Santos ang buong pamilya nito,
Nakaligtas lang si Rowena dahil inutusan siya ng nanay niya na pinawin ang mga sinampay. Napahiga siya sa lupa at tinabunan ang sarili ng mga kinuhang sinampay. Umiyak siya ng umiyak sa loob ng mga damit na nakatalukbong sa kanya at nagtanim ng puot sa mga santos. Sa edad na 16 ay nagtago siya sa ibang baryo. Lihim na nagsanay sa tamang paggamit ng punyal laban sa kaaway. Ginamit din niya sa pagsasanay ang ninakaw niyang baril mula sa tauhan ng mga santos na tagabantay sa bukid, na naabutan niyang natutulog sa lilim ng puno. Pinag-aralan niya iyong mabuti. Makalipas ang 5 taon, ang mga santos ay isa-isang natutumba at naalarma sila dahil hindi nila nakikilala kung sino ang nasa likod ng mga pagpatay. Hanggang sa makaharap ni Don Benedicto Santos ang killer. Nabigla siya nang magpakilala si Rowena. Na-corner siya nito, wala na siyang magagawa kundi harapin din ang kanyang kamatayan tulad ng nangyari sa kanyang pamilya. Ang natitira niyang apo na si Narciso ay agad niyang pinatakas bago malagot ang huling hininga niya. Hahabulin pa sana ni Rowena ang bata dahil ang misyon niya ay walang itira sa mga santos ng isang tauhan ng Don ang sumulpot at ilang ulit siyang pinatamaan, kaya si Narciso ay tuluyang nakaligtas, siya naman ay nagawa pang tumakas. Sa kaibigan ng nanay niyang Black Witch nagtungo si Rowena, nakiusap siya na isalin nito ang kaluluwa niya sa ibang tao dahil hindi pa niya napatay ang huling santos. Sumumpa siya na babalikan niya ito. Sinigurado naman ng mangkukulam na maisasalin niya ang kaluluwa ni Rowena sa unang sanggol na isisilang sa kanilang baryo upang maipagpatuloy ang paghihiganti ng dalaga. Nagising ang binatang si Narciso sa kaluskos mula sa labas ng kanyang silid. Bumangon siya para alamin ang pinagmulan niyon. Wala siyang nakita sa kahit saang sulok ng mansyon. Nang biglang may 2 palad na tumakip sa mga mata niya. Sumuot sa ilong niya ang pamilyar na amoy ng pabango ni Glenda na kaibigan niya, kaya napangiti siya sabay alis sa kamay ng dalaga at kiniliti ng kiniliti ang baywang nito. Naghabulan sila sa sala hanggang sa makarating sa hardin. Natigilan sila nang mapatingin kay Benilda. Nakatitig lang ito sa kanila at napayupo, saka ipinagpatuloy ang pagdidilig ng mga halaman. Si Benilda ang anak ng kasambahay nila Narciso, nakatoka lagi ang dalaga sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin. Kapag wala si Glenda ay si Benilda ang madalas na kinakausap ni Narciso kahit mailap ang dalaga sa kanya. Nakikinig lang ito sa mga sinasabi niya. Kapag tapos na siyang magkwento ay agad nang tumatayo si Benilda at pumapasok sa silid ng mga kasambahay. Nagtataka man sa ugali ng dalaga ay mas komportable pa rin ang binata rito kaysa kay Glenda. Parang kay Benilda ay pwede niyang sabihin lahat, maski ang pinagdaanan ng pamilya niya noong araw, ang pamilya Santos. Pero si Glenda ang lagi niyang kasama sa mga oras na nagsasaya siya. Sina Benilda at Glenda ay magkaedad at parehong nakababata sa kanya ng 5 taon. Kahit na isang santos si Narciso ay hindi niya namana ang kalupitan ng mga santos, dahil ang nagpalaki sa kanya ay ang yaya niya na may mabuting kalooban. Kaya naman natutunan na rin siyang mahalin ng mga nasasakupan nila. Isang araw habang naglalakad si Narciso pauwi sa mansyon mula sa malapit na bukid ay nakasalubong niya ang isang matandang babae na may talukbong sa mukha. Hinawakan siya nito sa braso at sabi, "Mag-ingat siya,
dahil dumating na ang araw ng takdang katapusan ng paghihiganti sa kanilang pamilya, ang pagpatay sa huling santos. Takot na inalis ni Narciso ang kamay ng matanda sa braso niya at kinakabahang tinalikuran ito. Lingid sa binata, ang matanda ay ang mangkukulam na gumawa ng reincarnation ni Rowena sa pamamagitan ng itim na mahika. Pagdating sa loob ng mansyon, nagtaka si Narciso kung bakit may gumapang nakilabot sa kanya. Tinawag niya ang mga kasambahay, ngunit isa man ay walang tumugon. Nakita niya si Glenda na tumatakbong sapo ang dugo ang braso. Sinaksak daw siya ni Benilda, sumbong ni Glenda. Kadarating lang niya at hinahanap niya si Narciso, ngunit ang nakita niya ay ang mga nakagapos na kasambahay sa loob ng silid. Tapos ay nakita niya si Benilda na nakatayo sa hardin hawak ang isang patalim. Humahangos namang pinuntahan ni Narciso si Benilda sa hardin. Dinatnan niya si Benilda sa hardin na nakatulala hawak ang patalim na may mga dugo. Hindi makapaniwala si Narciso. Tinanong niya ang dalaga kung bakit iyon nagawa, kung ito ba ang sinasabi ng matanda na maghihiganti sa kanya. Tanging iling lang ang isinagot ni Benilda. Dahan-dahang nilapitan ni Narciso ang dalaga habang mahinahong kinukuha ang patalim. Subalit ganun na lang ang gulat niya nang bigla niyang maramdaman ang pagbaon ng matalim na bagay sa likod niya. Paglingon niya ay si Glenda, siya ang umunday ng punyal kay Narciso habang nakangisi. Takang-taka ang binata kung paano nangyari iyon at bakit nito ginawa. Ani Glenda, siya ang nagtali at nagkulong sa mga kasambahay sa isang silid para maisagawa niya ang hindi niya natapos noon, ang patayin ang huling santos. Kaso pakialamera si Benilda, sinaksak daw siya sa braso, kaya ayan natulala tuloy. Naalala ni Narciso ang sinabi ng matanda kanina lang. Hindi siya makapaniwala na si Glenda ang tinutukoy nito. Nagkakilala sila ni Glenda sa isang okasyon sa baryo kung saan imbitado sa kaarawan niya ang mga magbubukid. Anak ng magbubukid si Glenda pero naging magkaibigan sila kahit magkalayo ang estado sa buhay at madalas siya nitong puntahan sa mansyon. Kaya sa lahat ng tao ay hindi niya ito kailanman pagdududahan na gagawa sa kanya ng masama. Mas pagdududahan pa niya ang napakatahimik na si Benilda na anak ng kasambahay nila. Nakiusap si Narciso kay Glenda na ibigay sa kanya ang patalim, hindi raw iyon ang Glenda na kaibigan niya. Inamin naman ng dalaga na hindi na, dahil siya ay si Rowena, ang umubos sa mga santos na pumatay din sa pamilya niya, hayaan na lang daw siya ng binata na tapusin ang misyon niya. Nang itatarak na ulit ni Glenda ang patalim kay Narciso ay naagaw ito ng binata, nagpambuno sila. Nakubabawan ni Glenda si Narciso, nasa kanya na ngayon ang pagkakataon na tapusin ang huling santos. Ngunit nang magtama ang mga mata nila ay biglang nanariwa sa isip niya ang magandang samahan nila ni Narciso bilang magkaibigan. Ang kabutihan sa kanya nito, ang pagmamalasakit at pagpapasaya, lalo na sa mga oras na nalulungkot siya, dahil parang meron siyang dalahin sa dibdib na hindi niya mawari, ngayon alam na niya. Dahil reincarnation pala siya ng isang dalagang namatay nang may puot sa dibdib at nag-iwan ng sumpa ng hindi natapos na paghihiganti. Dahil sa saglit niyang pagkatulala ay naagaw ni Narciso ang punyal mula sa kamay niya at inihagis iyon sa malayo, sa kanyakap si Glenda ng mahigpit. Si Benilda mismo ang nagsama kina Glenda at Narciso sa lolo niyang albularyo. Anang albularyo,
Itim na mahika ang ginamit para maisagawa ang reincarnation ni Rowena sa bagong silang nasanggol noon na si Glenda, kaya makakaya niya itong ayusin. Anya, mananatili pa rin ang kaluluwa ni Rowena sa katawan ni Glenda, at hindi na niya mababago iyon. Ngunit magagawa niyang alisin sa isip ni Glenda ang nakaraan ni Rowena, kaya magiging bagong katauhan na talaga siya. Sa kabila ng mga nangyari ay hindi nasira ang pagkakaibigan nila Narciso at Glenda. Sa halip ay naging mas matatag pa na nauwi sa tunay na pag-ibigan. Si Benilda naman ay naging kaibigan na rin nila dahil sa pangyayari. Samantala, ang mangkukulam na lumikha ng reincarnation ni Rowena sa pamamagitan ng itim na mahika ay bigong bumalik sa bundok. Hindi siya nagtagumpay na maisakatuparan ang sumpa ng paghihiganti ni Rowena sa huling Santos. Sa hindi malamang dahilan ay nanikip ang dibdib niya, bigla siyang bumagsak at bago tuluyang malagutan ng hininga ay nakita pa niya sa nanlalabong paningin ang imahe ni Rowena. Si Mr. Santos, ang math teacher namin, nagsigawan ang buong klase, may nagsuka. May nagtatakbo palabas, si Marvin, napaupo sa sahig, tulala, si Goryo, tahimik lang, hindi siya tumakbo, hindi siya nagmakaawa. Hindi rin siya nagalit, tinitigan niya lang kaming lahat, walang emosyon, walang takot, at saka siya ngumiti. Huli na, bulong niya, nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya. Huli na para saan? Tanong ko. Kahit hindi ko na sigurado kung gusto kong malaman ang sagot, pero bago pa siya sumagot, bumukas ang pinto ng classroom, at nakita namin kung sino ang pumasok, si Mr. Santos, buhay, nakatayo sa harapan namin, pero iba na siya, maputla. Walang kulay ang balat. Ang mga mata niya, puro itim, walang puti. At nang bumuka ang bibig niya, hindi boses ng tao ang lumabas, isang tunog na parang daing ng mga patay. At sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari matapos iyon, sabi ng mga teacher. Bigla na lang daw kami nawalan ng malay. Sabi ng mga pulis, walang nahanap na ulo sa loob ng bag ni Goryo. Sabi ng principal, hindi raw totoo ang nakita namin. Pero paano mo ipapaliwanag ang mga nangyari sa amin pagkatapos? Si Marvin, hindi na pumasok. Sabi ng nanay niya, kinakausap daw nito ang sarili niya sa kwarto. Si Goryo, nawala. Hindi na siya bumalik sa school. Hindi na siya nakita pa kahit saan. At si Mr. Santos, patay siya. 3 araw matapos ang insidente, natagpuan ang katawan niya sa loob ng bodega ng eskwelahan. Pero ang nakakakilabot, hugot ang ulo niya, at hindi na ito natagpuan. Sa bawat eskwelahan, may laging isang estudyanteng hindi mo gustong katabi, hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil may kakaiba sa kanya. Sa klase namin, si Goryo yon, tahimik lang siya, laging nasa sulok, hindi nakikihalubilo. Kung hindi pa tatawagin ng teacher, hindi mo maririnig ang boses niya. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit siya kinatatakutan sa buong section namin. Mayroon siyang isang ugali na hindi ko maintindihan. Lagi siyang may dalang itim na backpack, isang lumang kupas na bag na parang hindi niya kailanman pinalitan o nilalabhan. At sa tuwing may titingin o magtatanong tungkol dito, bigla siyang magsasara, parang isang taong may tinatagong sekreto. Nang minsang biruin siya ng kaklase namin at pilit binuksan ang bag niya, muntik na siyang manapak. Doon pa lang, alam kong may mali. At noong isang araw, nalaman ko kung ano, isang Martes ng umaga, na late si Goryo. Halos tapos na ang first subject nang bigla siyang pumasok.
hingal, pawisan, at halatang kabado. Dire-diretso siyang naupo sa upuan niya sa likod, hindi makatingin kahit kanino, pero ang mas napansin ko ay ang bag niya, mas mukhang luma na ito kaysa dati. At may kung anong malagkit na likido ang nakikita ko sa gilid nito, parang dumaan sa kung anong marumi o madulas. Nang makatapat ko siya sa kantin, hindi ako nakapagpigil. "Goryo, ano bang laman yan?" tanong ko. Pabiro, tiningnan niya ako, pero hindi sumagot. Napansin kong mas mahigpit ang hawak niya sa bag niya ngayon. Parang takot siyang mawala ito sa kanya. Sa klase namin, may isang estudyanteng bully, si Marvin. At kung may gusto siyang asarin, si Goryo ang paborito niyang puntiryahin. Nang makita niyang hindi humihiwalay si Goryo sa bag niya, nakaisip siya ng kalokohan. Sa break time, habang wala si Goryo, mabilis niyang kinuha ang bag nito at tinakbo papunta sa likod ng school, sa may stockroom. Nagkagulo ang klase. Nagsigawan ng iba, nagkatawanan, pero ako hindi natawa. Kasi sa unang pagkakataon, nakita kong may matinding takot sa mukha ni Goryo. "Ibalik mo yan," sigaw niya, nanginginig ang boses. Pero huli na, binuksan na ni Marvin ang bag, tumahimik ang lahat. Akala ko noong una, nagpapatawa lang si Marvin. Akala ko may kalokohan lang siyang nakita. Pero nang makita ko ang mukha niyang biglang pumutla, ang kamay niyang nanginig at ang pag-atras niya na parang may kinatatakutan. Doon ako lumapit, at doon ko nakita isang pugot na ulo, nakatambak sa loob ng bag, parang isang sirang laruan na iniwan sa loob ng aparador. Pero hindi ito laruan. Hindi ito peke, buhay ito dati. Ang balat, kulay abo na, parang ilang araw ng patay. Ang mga mata nito, nakadilat, walang buhay. At ang bibig, bahagyang nakanganga, parang may gustong sabihin, bago tuluyang mawalan ng hininga. Ang mas nakakatakot, kilala ko kung kaninong ulo iyon. Malamig ang ulan nang matagpuan si Felina sa kalsada, basang-basa, marumi, at walang sapatos. Wala siyang maalala kung paano siya napunta roon. Ang sabi ng mga pulis, natagpuan siyang pag-alagala sa gilid ng isang abandonadong bahay sa kabubatan, nanginginig at hindi nagsasalita. May bahid ng dugo sa kanyang damit, ngunit nang siya sa atin, wala siyang sugat. Dinala siya sa ampunan ng Santa Luisa, isang lugar para sa mga batang iniwan ng kanilang pamilya. Hindi niya alam kung bakit siya nandoon. Walang naghahanap sa kanya, walang lumapit para kunin siya. Nagtanong ang mga madre, ngunit hindi siya makasagot. Hindi dahil sa ayaw niya, dahil wala siyang maalala. Ngunit kahit wala siyang maalala, napansin niyang iba siya sa ibang bata. Tuwing may pamilyang bumibisita sa ampunan upang mag-ampon, palaging may pumipili sa kanya. Mga ina na hinahaplos ang kanyang buhok, mga ama na may bahagyang ngiti sa labi. Ngunit palaging may nangyayari. May mga sandaling napapatitig sila sa kanya ng matagal, napapalunok, at ang kanilang mga mukha ay nagbabago mula sa pagkagiliw patungo sa takot. Minsan, may biglang babagsak na bagay, isang silya, isang estante. Minsan, may batang biglang sisigaw at tatakbo palayo, kahit walang dahilan. At palaging isa ang sinasabi ng mga magulang bago sila umalis. Walang gustong umampon kay Felina.
Pinilit siyang lunukin ang latak ng alak sa sahig, habang pinapanood siya ng ibang bata, takot, pero walang magawa. Sa Santa Luisa, hindi lamang siya ang naparusahan. May ibang mga bata ring naparusahan ng husto, si Miguel, si Isabela, si Tomas. Lahat sila ay may mga sugat sa katawan, lahat sila ay tahimik. At isang araw, isa-isa silang naglaho. Nagsimula kay Miguel. Hindi siya pumasok sa klase isang umaga. Sinabi ni Madre Estrella na tumakas siya, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng ibang bata. Wala namang nakakalabas sa ampunan nang hindi nalalaman ng mga madre. Pagkalipas ng 2 linggo, si Isabela naman. Sa gabing iyon, narinig ng ibang bata ang kanyang pag-iyak sa maliit na silid sa likod ng altar, ang silid ng parusa. Kinabukasan, wala na siya. At nang sumunod na linggo, si Tomas. Dahil si Felina ang palaging pinapagalitan, nagsimulang lumayo sa kanya ang ibang bata. Bulong ng isa. Sagot ng isa pa. At nang dumating ang isang bagong bata sa ampunan, si Anita, agad siyang lumapit kay Felina, inosenteng humawak sa kanyang kamay. Sa sumunod na araw, wala na rin si Anita. Nagsimula nang magtanong si Felina sa kanyang sarili. Bakit nawawala ang mga bata? Bakit siya laging pinapahirapan? At bakit walang gustong umampon sa kanya? Isang gabi, nagising siya sa ubo at hirap sa paghinga. May amoy sa hangin, usok. Ngunit napatingin siya sa kanyang mga paa at kamay, may hawak siyang posporo at madumi ang kanyang mga paa at kamay na para bang galing siya sa kung saang sulok. Nang amuyin niya ang kanyang sarili, labis siyang nagtaka sapagkat amoy gas siya. Nagising din ang ibang bata, napasigaw. Nasusunog ang Santa Luisa. Tumakbo siya palabas ng kwarto at nakita niya si Madre Estrella sa harap ng altar. Pinipilit buksan ang isang pintong laging nakasara, ang lumang bodega sa ilalim ng kapilya. Doon niya naintindihan ang lahat. Doon nakatago ang mga nawawalang bata. Lahat sila patay na. Ang kanilang mga katawan nilibing sa ilalim ng kapilya. At si Madre Estrella, ang babaeng nagpahirap sa kanya, ang may kagagawa ng lahat. Ngunit bago siya makasigaw, bumagsak ang isang bahagi ng kisame. Napasigaw ang madre na tabunan ng apoy. Ang iba pang mga madre ay tumakbo palabas, iniwan ang mga bata sa loob. Nakita ni Felina ang mga bata, umiiyak, naghihiyawan, humihingi ng saklolo. Ngunit hindi siya kumilos. Hindi niya alam kung bakit. Parang wala siyang maramdaman. At sa huling sandali, bago matupok ang Santa Luisa, isang bagay ang naalala niya. Ang dahilan kung bakit siya natagpuan sa kalsada. Ang dahilan kung bakit walang gustong umampon sa kanya. Hindi siya iniwan ng kanyang pamilya, kundi siya mismo ang pumatay sa kanila dahil sa labis na pagmamalupit sa kanya. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang nasunog na guho ng Santa Luisa. Maraming bata ang namatay sa loob. Ang mga madre, lahat patay. Ngunit isang bata lang ang natagpuang buhay, si Felina. Nakatayo siya sa harap ng guho, nakatingin sa malayo.
Tahimik. Walang sugat, walang dalos. At nang tanungin siya ng isang pulis kung ano ang nangyari, tumingin lang siya rito at sumagot ng isang salita. Lumaki ako sa isang probinsya kung saan ang lawa ang pangunahing kabuhayan. Dito sa bayan namin sa Laguna, halos lahat ng pamilya ay may palaisdaan. Sa umaga, kita mo ang mga mangingisda na dahan-dahang inilaladlad ang kanilang lambat, hinihintay ang biyaya ng tubig. Pero kung may isang hayop na tunay na hari ng lawa, iyon ang mga hito. Malalaki sila, halos sinlaki ng braso ng isang matanda, may madulas na balat at mga bigoting parang sa pusa. Ang mga hito sa lawa namin ay matatakaw, kaya nilang ubusin ang kahit anong ipakain mo. Minsan, pira-pirasong manok, minsan tirang pagkain. Pero minsan, may nagpapakain sa kanila ng kung ano-ano, at minsan, may ipinapakain sa kanila na hindi dapat. Si Mario ang pinakapinagkakatiwalaan kong kaibigan. Simula pagkabata, hindi kami mapaghiwalay, para kaming magkapatid na magkaiba lang ng nanay. Lahat ng sikreto ko, alam niya. Lahat ng pangarap ko, sinusuportahan niya. Lahat ng problema ko, tinutulungan niya akong solusyonan, pero mali pala ako. Kasi noong nakuha ko ang babaeng pinakamamahal ko, siya rin ang unti-unting umagaw nito sa akin. Si Lita, ang girlfriend kong 5 taon kong minahal, bigla na lang lumamig sa akin. Ang dating matatamis niyang text, unti-unting naging scene. Ang dating masayang pagtawag, naging palaging may dahilan para hindi makipag-usap. Hanggang sa isang gabi, nakita ko siya sa isang sulok ng isang mumurahing kainan. Magkadikit silang dalawa. Nagtatawanan. Nagkakatinginan na parang sila lang ang tao sa mundo. At noon ko lang nakita ang isang bagay na nagpabagsak sa akin. Hindi niya ako tiningnan ng ganun kailanman. Hindi ako gumawa ng eksena. Hindi ako nagalit kasi alam kong may mas mainam pang paraan para ipakita kung gaano ako nasaktan. Nagpaplano ako ng isang buwan. Inaral ko ang bawat kilos ni Mario, bawat oras ng kanyang paglabas at pag-uwi. Hanggang sa isang araw, nagkayayaan kaming mag-inuman sa kubo sa Mailawa, kung saan hindi kami madaling makikita ng ibang tao. Nagtimpla ako ng inumin. Nilagyan ko ng pampamanhid. Kaunting dose lang, sapat para mawalan siya ng lakas. At nang tinamaan siya, saka ako gumalaw. Madilim ang paligid nang hilahin ko siya sa bangka. Nanginginig ang kamay ko, pero hindi sa takot. Sa excitement, anong ginagawa mo? Paos niyang tanong, lasing at mahina. Umiti lang ako. Nagpapakain ng hito, at saka ako bumulot ng patalim. Una kong tinaga ang balikat niya. Napangiwi siya, pero hindi na siya makapanlaban. Sumunod ang hita. Bawat hiwa ng kutsilyo, ramdam ko ang init ng dugo niyang tumutulo sa kamay ko. Hindi siya sumigaw. Siguro dahil alam niyang wala namang makakarinig sa kanya. Sinimulan ko siyang katayin, parang baboy. Inumpisahan ko sa malalambot na bahagi ng katawan niya. Ang tiyan, pinutol ko ng dahan-dahan, pinapanood ang dugo niyang dumaloy sa sahig ng bangka. At noong sigurado akong wala na siyang buhay, isa-isa kong pinagpipiraso ang katawan niya. Ang tubig ng lawa ay tahimik nang tinapon ko ang unang piraso. Ang kaliwang kamay niya, dahan-dahang lumubog,
hinigop ng madilim na tubig. At ilang segundo lang, nakita kong kumilos ang mga anino sa ilalim, ang mga hito, nag-aagawan sa lamang ipinakain ko sa kanila. Tuloy-tuloy ako, isang hita, isang braso, piraso ng tiyan, mga laman loob. Hanggang sa ang natira na lang ay ang ulo niya. Tinitigan ko iyon, nakadilat ang mga mata niya, parang nagtatanong kung bakit ko ito ginagawa. Bakit, bulong ko. Dahil hindi ko nakakalimutan, Mario, at saka ko ibinagsak ang ulo niya sa tubig. Kinabukasan, nag-imbestiga ang mga pulis. Nawawala si Mario pero wala silang makitang ebidensya. Ang lawa, malinis, walang dugo, walang bakas ng krimen. Sabi ng mga pulis, baka raw napadpad siya kung saan. Baka lang raw siya naglayas, at siguro nga, sa mata ng batas, hindi ako kailanman pumatay. Pero sa lawa, alam kong nandoon pa rin siya. Nasa mga bituka ng mga hito, nakaimbak sa madilim na tubig, pinapakain sa mga gutom na isda. At sa tuwing kakain ako ng hito mula sa lawa, alam kong may bahagi niya na bumabalik sa akin. At sa bawat kagat, natatawa ako. Kasi kahit sa huling sandali niya, ako pa rin ang nanalo. Dear Kuya Bordes, may tindero sa palengke namin na kilalang suplado at hindi palaimik. Si Mang Dado. Matandang matipuno pa rin kahit may edad na. Laging may sombrero, nakasuot ng kupas na polo, at may mga mata na parang laging nakamasid. Hindi siya mahilig makipagkwentuhan sa ibang tindero, at kahit na marami ang natatakot sa kanya, maganda ang paninda niya, lalo na ang kanyang karneng tinda, sariwa. Mapula. Mukhang malasa, kaya kahit may chismis na may kakaiba sa kanya, hindi iniinda ng mga tao. Basta mura at sariwa ang karne niya, binibili pa rin ito. Pero isang araw, may isang lalaking dumaan sa pwesto niya na mukhang wala talagang respeto, si Teryo. Sikat si Teryo sa baryo namin dahil sa kayabangan niya. Anak ng mayamang negosyante, laging may bagong sapatos, bagong relo, at kung umasta ay parang siya ang pinakamakapangyarihan sa mundo. At kung may ayaw na ayaw si Mang Dado, yun ay ang mayabang na tulad ni Teryo. Habang abala si Mang Dado sa pagtitinda, biglang lumapit si Teryo sa pwesto niya. Tanda, magkano to? Itinuro niya ang isang hiwa ng karne, 50 kada kilo, matabang na sagot ni Mang Dado, 50. Umirap si Teryo. Bakit ang mahal? Di naman mukhang sariwa. Hindi sumagot si Mang Dado, pero kita sa mukha niya ang inis. Mas maganda pa siguro yung tinda ng iba. Patuloy ni Teryo, pasarkastiko. Baka naman hindi baboy ito. Baka kung anong hayop na to. Tanda, biglang nanahimik ang buong palengke. Si Mang Dado nakangiti lang. Pero iba ang ngiti niya, parang pilit. Parang may tinatago. Kung ayaw mo, lumipat ka sa iba, malamig niyang sabi. Umisi si Teryo. Ayaw ko lang kasi maloko, tanda. Baka may halo to ng kung ano. Ikaw, mukha kang marunong sa ganyan, di ba? Biglang napansin ko ang paggalaw ng mga daliri ni Mang Dado. Parang may binibilang. 1, 2, 3, parang may hinihintay. Nang tumingin ako sa ibang tindera, kita ko sa mukha nila ang takot. Isa sa kanila, lumapit kay Teryo. Tama na yan, iho. Umuwi ka na lang, pero humisi lang si Teryo. Bakit?
Natatakot kayong magalit si Tanda? At doon, nagbago ang itsura ni Mang Dado, nilapitan niya si Teryo. Dahan-dahan, lahat ng tao rito, may kanya-kanyang kayabangan, anya. Pero hindi lahat ng mayabang, nabubuhay ng matagal, natigilan si Teryo, nagpatuloy si Mang Dado. Alam mo ba kung paano gumanti ang mga hayop kapag ginagalit? Natawa si Teryo. Ano naman ngayon? Matanda ka na, Tanda. Ano, kakainin mo ba ako? Hindi sumagot si Mang Dado, pero may sinabi siya, mahina. Pabulong, at sa sumunod na linggo, nawala si Teryo. Noong una, akala ng mga tao umalis lang siya papunta sa Maynila. Pero lumipas ang mga linggo, hindi pa rin siya nagpapakita. Hanggang isang araw, may natagpo ang bagay sa gilid ng palengke. Isang plastic bag, at sa loob nito, may isang piraso ng karne, makula, sariwa, may piraso rin ng relo. At isang piraso ng daliri. Nang tanungin ng pulis si Mang Dado, tanging sagot lang niya, sinabi ko namang hindi lahat ng mayabang, nabubuhay ng matagal. Kuya Bordes, dati, may isang kalsada sa probinsya namin na palaging iniiwasan ng mga tao. Hindi dahil sa mga hold-upper o aksidente, kundi dahil sa hugis nito. Nung bata pa ako, normal lang ang kalsadang yon. Isang tuwid na daan sa tabi ng mga bukirin. Pero isang gabi, may nangyaring kakaiba. Isang truck ng construction ang aksidenteng sumalpok sa isang bahay sa gilid ng kalsada. 4 na tao ang namatay, isang buong pamilya. Isang tatay, isang nanay at 2 anak. Ang sabi ng matatanda, hindi raw dapat giniba ang bahay nila agad. Kailangan munang mag-alay, magdasal, at hayaan silang makapagpaalam ng maayos. Pero minadali ng gobyerno ang pag-demolish. Wala pang isang linggo. Wala nang bakas ng bahay nila, at doon na nagsimula ang pagbabago. Napansin ng mga tao na hindi na diretsyo ang kalsada. Mula sa taas, kitang-kita na unti-unting bumabaluktot ang daan. Sa satellite view, parang may 2 linya na lumalawak sa gilid. Parang kamay na unti-unting bumubuka, hanggang isang araw, naging hugis cross ang kalsada. Ang mga driver na dumadaan doon, laging sinasabi na may bumubulong sa kanila. Minsan, bigla na lang titigil ang sasakyan kahit hindi sila nagpreno. O kaya, mawawala ang headlights kahit bagong-bago ang baterya. Ang pinaka nakakatakot, Kuya Bordes, yung iba, nakakita raw ng 4 na anino na tumatawid. Isang gabi, sumubok kaming dumaan doon. Kasama ko ang 2 kaibigan kong sina Robert at Lester. Naglalakad lang kami, dala ang cellphone flashlight. Nung nasa gitna na kami ng cross na kalsada, biglang sumabog ang ilaw ng post sa tabi namin. Pakiramdam ko may nakatingin sa amin. Tara na, bulong ni Lester. Pero bago kami makatakbo, may nakita akong gumalaw sa gilid ng paningin ko. Isang pamilya. 4 silang nakatayo sa tabi ng kalsada. Isang lalaki, isang babae, at 2 bata. Pero ang mali, wala silang mukha. Pakiramdam ko nanigas ang buong katawan ko. Yung pamilya sa tabi ng kalsada. 4 silang nakatayo, pero wala silang mukha. Parang tinanggal gamit ang matalim na kutsilyo, pero walang dugo. Puro makinis na balat lang kung saan dapat may mata, ilong, at bibig. Gusto kong sumigaw, pero walang lumabas na tunog sa bibig ko. Si Robert at Lester, mukhang nakikita rin nila yung mga nilalang. Pareho silang hindi makagalaw, tapos biglang naglakad sila papalapit sa amin. Putangina, Kuya Bordes,
Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot, tumakbo at baka may humabol, o manatili at hintayin silang makalapit. Nagtagpo ang mga mata namin ni Robert. Sabay kaming umatras, pero si Lester hindi gumagalaw, nakatitig lang siya sa kanila. Lester, tara na. Sigaw ni Robert, pero hindi siya sumagot. Nung halos 2 dipa na lang ang layo ng 4 na nilalang sa amin, doon ko napansin ang isang bagay na muntik ng ikaputol ng hininga ko. Sa kalsada mismo, sa konkretong lupa, may mga markang parang bakas ng kamay. At hindi lang basta kamay, parang may humawak at pilit na hinila ang lupa mismo. Doon ko naalala, yung hugis cross ng kalsada, parang hindi natural ang pagkakabuo nito. Parang may pilit na bumuka mula sa loob ng lupa, na paatras ako. Pero bago pa ako makatakbo, biglang humawak si Lester sa braso ko. Matigas ang hawak niya. Lester, ano ba? Tumingin siya sa akin, at halos mabitawan ko siya sa takot. Wala na siyang mukha, nagkagulo kami ni Robert. Sumigaw siya, pero hindi gumalaw si Lester. Nakatayo lang siya sa gitna ng cross na kalsada, tahimik, habang unti-unting lumalapit ang 4 na nilalang. Tapos, biglang, lumubog ang kanyang paa sa kalsada. Parang kinain siya ng lupa mismo. Nagsimula siyang lumubog pababa, hanggang hita, hanggang bewang, at kami ni Robert, hindi na alam ang gagawin. Lester, sigaw ko. Sinubukan kong hawakan ang kamay niya, pero biglang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Doon ko lang na-realize, ayaw niyang isama kami. Kasi nung tumingin ulit ako kay Lester, parang saglit siyang natauhan. Pero wala siyang bibig para magsalita. Ang nagawa niya lang, tumingin sa amin ng parang nagmamakaawa. Hanggang sa, wala na siya, nilamon na siya ng kalsada. Kami ni Robert, tumakbo na lang ng walang lingon-lingon. Pagdating namin sa dulo ng kalsada, hinal na hinal kami, hindi makapaniwala sa nangyari. Pero ang mas malala, walang nakakaalala kay Lester. Pagbalik namin sa bahay, tinanong namin ang tropa, nasan si Lester? At ang sagot nila, sino si Lester? Kuya Bordes, hanggang ngayon, walang makaalala sa kanya. Wala siyang record sa school. Wala siyang Facebook. Kahit yung mga magulang niya, hindi siya kilala. Parang hindi siya nag-exist, pero alam kong may nawala. Alam kong may nawala sa cross na kalsada.